Sa gabi sa isang kagubatan silang lahat ay sumusunod malapit sa likod ng ikaapat na espada na sinisigurado na hindi mahuhulog sa likod ng fourth sword sa tingin ng nakatatanda sinanay ng mga miyembro ang mga batang ito ng husto. Napansin niya na ang mga batang ito ay kasing husay ng kanilang regular na mga miyembro ng ikaapat na espada ay huminto at inutusan ang mga bata na huminto din na hinihiling niya sa kanilang magtago sa partikular na lugar. Ginawa nilang lahat gaya ng sinabi sa kanila sa ikaapat na espada na nagsasabing ang kanilang layunin ay sa bundok. Paliwanag niya na kung susundin nila ang kanyang mga direksyon at aakyat sa bundok ay makikita nila ang isang gusali na kamukhang kamukha ng dati nilang tinirhan. Sa gitna ng mga gusali na kailangan nilang hanapin ang nasa loob ng Bright Moon Palace. Nalaman ng mga bata na ang Bright na Moon Palace ay ang maliit na bahay sa gilid ng lungsod. Natuklasan ng mga bata ang kinaroroonan nito ay medyo may kahirapan. Nagtataka sila kung ang pagpasok doon na nagtulak sa kanila na dumaan sa ganyang kahirap na pagsasanay sa loob ng 7 taon para maging mga assassin, iniisip ni Po na maaaring si Wu Ganang. Sa isang magandang hardin na maaraw tumakbo ang isang estudyante ng Abyss of 9 Calamities, na nagngangalang Yang Silran, doon ay hawak niya ang isang bulaklak at ito ay naglaho. Isang babae ang lumapit sa kanyang likuran at nagtanong kung siya ay nag-iisa na naman. Ang babaeng ito ay kilala bilang Mact Leader na kabilang sa Abyss of 9 Calamities. Tinawag ni Silran bilang ang kanyang master at ipinaliwanag na nasa labas siya at ninanamnam ang masarap na simoy ng hangin. Sabi ng master ni Silran ay madalas nagsentimental siya. Tanong niya kay Silran kung may sama pa rin siya ng loob sa kanya. Sumagot si Silran na hindi naman, hindi lang siya kampante. Dahil sa mga pagtatangka sa kanyang buhay nanganib ang buhay niya dahil dito. Kaya hinihiling niya sa kanyang master na pabayaan na lang siya. Nagagalit ang kanyang master at sinabing nagmamayabang na siya. Ipinaalala sa kay Silran na siya ang kumuha sa kanya noong bata pa siya na namam-alamos sa mga lansangan. Siya ang isa na nagbigay ng pagkain ang nagturo sa kanya ng martial arts at tumulong sa kanya na maging kung sino siya ngayon. Kaya't ano ang ibig niyang sabihin sa pamamagitan ng pagnanais na umiwas sa mga bagay pagkatapos ng lahat. Ipinaliwanag ni Silran na parang may pinagdadaanan lang siya sa buhay ngayon. Lumapit si Silran at niyakap ang kanyang master. Nagpapahayag na ang isang mag-aaral ay dapat sumunod sa gusto ng kanyang guro. Hinihiling niya sa master na huwag magalit. Dahil hindi ito mabuti para sa kanyang kalusugan, sinabi ng master kay Silran na kung hindi nila makuha ang sagot na gusto nila ngayon, gagawin nilang isagawa ang isang plano na kanilang pinaghahandaan sa loob ng 7 taon. Si Silran ay tiniyak sa kanyang Panginoon na palagi niyang handang gawin ang kailangan. Napapansin niyang parang na-depress ang kanyang master at naaawa siya. Tumatakbo ang batang babae at sumigaw palapit sa kanila ng martyr. Siya ang nakatatandang kapatid ni Silran na si Janga. Lumapit siya at sinabing nakakuha sila ng mensahe mula kay Haring Chang. Tinanong ng master kay Janga kung totoo yun, at ano ang sinabi niya. Ipinaliwanag ni Janga na sila ay nagbibigay ng isang panukala ng isang paghamon. Himapas sa lupa ang kanyang tungkod at sinabing maayos na ang mga bagay. Ipinaalam ng master kay Silran na ngayon ay nasa kanya na at ang kinabukasan ng kanilang grupo ay nakasalalay sa kung gaano siya kahusay. Pinabatid ni Silran sa kanyang master na huwag mag-alala at nangakong gagawin niya ang kanyang makakaya. Humihingi ng tawad ang master kay Silran na sinanay niya sana na maging isang tunay na pinuno. Ngunit sa halip ay ginagamit siya bilang kasangkapang pampulitika. Si Janga ay nagtatanong sa Panginoon kung paano nila dapat panghawakan ang sitwasyong. Itinatanong ng Panginoon kung alin ang sitwasyong sinasabi niya. Nilinaw ni Jang na ang ibig niyang sabihin ay ang planong iniisip ng master. Sa isang sandali nakahiga si Po sa gitna ng mga puno sa bundok. Iniisip niya kung ilang oras na ang lumipas, iniisip niya kung umaga ang plano at gawin ang assassination sa gabi. May oras pa sila Po, sabi niya, sanay na siya sa dark mode. Kaysa sa buhay dito sa labas. Masiya siya, nakakapahinga siya habang nag-aantay. Ngunit parang may nararamdaman siyang kakaiba. Iminulat niya ang kanyang mga mata na pakiramdam na may hindi maganda ay nagsimula siyang magkaroon ng masamang pakiramdam nang biglang naramdaman ang isa sa kanyang mga kasama ay inatake gamit ang isang sandata sa dibdib. Nabigla si Po, ang lalaking umatake ay umupo at sinaksak ang bata ng isang beses. Bukod pa dun, sinaksak niyang muli at iwinagayway sa ere gamit ang sandata. Sinasabi niya ay totoo, may mga assassin na nagtatago. Abinibato niya ang walang buhay na katawan.
Ang lalaki ay kinilalang si Eugene OK na nagsabing may mga assassin na nagtatago sa paligid ng King Chang Mountain. Dapat wala silang pakialam sa kanilang buhay, sinabi ni Eugene OK sa kanyang mga tauhan na mayroon mga assassin. Dumating upang salakayin ang sekta ng King Jing. Sinabi niya sa kanila na hanapin ang lahat ng mga assassin at patayin silang lahat. At mabilis na nagsisunod sa kanyang utos. Napagtanto ni Po na sila ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na dapat silang mag-retreat sa ngayon. Magsisimula na ang mga lalaki ni Jin OK sa pagbungkal sa lupa at nahulog ang isang bagay ay kainahinala ang lupa ay bitak at lahat ng mga assassin ay mabilis na nakatakas mula doon. Sinabi ni Po sa kanyang mga kasamahan na pumunta sa iba't ibang direksyon at makipagkita mamaya pagkatapos nilang makalayo sa panganib. Panunood ni Jin OK ang grupo habang lumilipad ang mga assassin. Galit na galit sila at sinabing ang mga assassin ay naglalakas loob na tumakas. Nagpasya siyang habulin ang mga assassins. Gamit ni Jin OK ang maraming lakas na naghahagis ang sandata sa isa sa mga assassin. Ang armas ay dumaan sa kanyang katawan, hiniling ni Jin OK sa kanyang tauhan na bigyan siya ng isa pang sandata. Naghagis siya ng isa pang sandata sa ibang assassin at nasapul din ito. Pagkatapos ay inaatake niya ang susunod na assassin gamit ang isa pang sandata at ito rin ay tinamaan niya at ang walang buhay niyang katawan ay bumagsak sa lupa. Sinunggaban ni Jinok ang huling sandata at sinabing ito na ang huli. Ibinato niya ito ng buong lakas patungo kay Po, at si Po ay nakaya niya pang sipain ito para maiwas ang direksyon. Pagkatapos niyang sipain itong muli upang ibalik ang sandata, na mabilis na dumaan hagip sa gitna ng kanyang mga tauhan. Si Jin OK ay nagtaka sila kung paanong bumalik sa kanila ang sandata. Biglang sumulpot si Po sa likod nila. Sa pinagbagsakan ng sandata sa likod ni Jin OK at natigil sa lupa sa likod niya. Sinabi ito ni Jin at sinabihan ang kanyang mga tauhan na sundan si Po at siguraduhing walang sinuman ang makakatakas. Naiintindihan ni Po na hindi niya kayang labanan silang lahat ng sabay-sabay, kailangan niyang makatakas muna. Kaya tumakas si Po, nakuha ni Jin OK ang isa sa mga assassin na nasaksak niya kanina. Nakiusap ang assassin na may hawak pa ring armas na huwag patayin at nagtanong kung ano ang nagawa niyang mali. Sinabi ni Jin OK sa kanya na ang pagkakamali ay ang mapangahas na salakayin ang kanilang prestihiyosong sekta ng King Jing. Kahit na isa lang siyang assassin. Habang si Po ay patuloy na tumetakas, nagtataka siya kung paano nila nalaman kung saan sila nagtatago. Naalala niya ang mga salita ni Jin OK kanina na totoong nagtago ang mga assassin doon. Kung isipan niya noong lumilipat sila sa bundok at hindi nakatagpo ng kahit sino po. Figuring out na ang isang tao ay dapat na nag-leak ng kanilang lihim na impormasyon. Siya lamang ang isa na nakakalam kung sino ang target nila, kaya nagtataka siya kung sino ang makakapagsabi. Napansin niya na ang pang-apat na espada at ang kanyang koponan ay wala kahit saan. Ipinapalagay niya na siguradong siyang umalis sila bago ang pag-atake. Naisip ni Po na ang dahilan kung bakit hinayaan nilang tambangan ang iba ay upang burahin ang anumang ebidensya. Biglang si Po ay inaatake ng maraming arrow sabay tama ng dalawa sa kanyang dibdib at natambe siya. Nagtataka siya kung bakit nangyayari ito, baka may hindi pagkakasundo sa Blood Shadow Group o nagbago ba ang isip ng taong humiling ng assassination. Ngayon ang tanging sigurado lang niya na ang Blood Shadow Group ay inabando na sila. Ang isa sa mga tauhan ni Jin OK na sumusunod sa bakas ng dugo ni Po at umabot sa gilid ng isang lugar na iniisip niya kung saan maaaring nagtatago si Po nang hindi inaasahang pagtalon ni Po. Bumaba mula sa puno at pinutol ang lalamunan ng lalaki na pagtanto ni Po na kailangan niyang mabuhay mag-isa. May ibang lalaki na nakakita kay Po at sumigaw na andoon si Po, patayin siya. Tumalon si Po tulay at dumapo sa tubig na kanyang pinupuntahan. Patungo sa 200 Gen North ay umaakyat sa tubig at pumasok sa kagubatan. Nakahanap ng note sa isang bato na puno ng dugo si Po, na nagsasabing sa paligid ng 400 Gen Northeast. Mayroong isang ang nakakapansin nito at iniisip kung nasaktan ba ang sumulat ng note. Ang sitwasyon ay talagang seryoso at tiyak na malubhang na sugatan. Nakarinig si Po ng ingay ng mga tao na nagsasabi na sila ay malamang na malapit at dapat silang maghanap sa bawat sulok. Hindi makapaniwala si Po na nag-set up sila ng napakahigpit na bitag para lang mahuli ang ilang mga assassin. Napansin ni Po na ang mga martial artist ay nagsusuot ng iba't ibang uniforme na hindi bababa sa 7 magkakaibang grupo ang magkakasama. Napagtanto na hindi lang ang grupo ng Black Shadow ang nasa likod nito. Bigla may umatake kay Po,
na kaya niyang iwasan ang pag-atake at napagtanto niyang si Lee Min-lee iyon. Nagulat si Lee Min at natutuwa na makita si Po. Bumagsak ito na pasinin niya ang kanyang tama sa braso. Tinanong ni Po kung nasaan ang iba. Malungkot na sabi ni Lee Min karamihan sa kanila ay hindi na nakaligtas. Napatanong si Po kung si Soyal at Shinwo ay nakaligtas din kaya? Hindi masagot ni Lee Min dahil hindi din niya batid ang tungkol sa kanila. Ang lahat ay naghiwa-hiwalay sa pakikipagbakbakan. Napatay ang mga miyembro ng grupong umaatake sa kanila. Ipinaliwanag ni Lee Min na nanatili sina Iwol at Xianwo para labanan at protektahan ang iba pang miyembro sa abot ng kanilang makakaya. Nahuhulog sa lupa si Po ay nagsabi kay Lian na hindi na siya mabubuhay ng mas matagal. Sinabi niya na alam niya ito. Nagtatanong kung siya ay natatakot o kung gusto niyang mabuhay. Inaamin ni Lee Min na natatakot siya at gustong mabuhay. Nagtatanong siya kay Po kung kaya niya itong iligtas. Ngunit malungkot na sinabi ni Po na hindi sinabi ni Lee Min na sumuko na siya dahil alam niya kung gaano kalubha ang kanyang kalagayan. Ngunit siya ay natutuwa hindi siya mamamatay mag-isa. Tinanong niya si Po kung mananatili siya sa kanya hanggang sa huli at pumayag si Po. Napagtanto ni Lee Min na ang mga bagay ay dumating sa puntong ito sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa. Upang mabuhay ay nahaharap sila ngayon sa kamatayan tulad nitong Lee Min, nagtataka kung sino ang maaaring gumawa ng isang bagay na malupit sa kanila. Tinanong niya kung bakit kailangan nilang dumaan sa ganitong pangyayari. Sinabi ni Lima na hindi niya alam ang taong kontrolado ang kanyang buhay. Pinahirapan siya sa ilalim ng isang hindi mapigil na kapangyarihan. Inaasahan niyang balang araw ang mga nagkasala sa kanya ay mararamdaman ang parehong sakit na nararamdaman niya ngayong mali. Nakakatakot na sinasabi sa kanya na ito ay dahil kay Wo Gan-ang. Nagulat si Lee Min at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. At sino si Wo Gan-ang? Si Wo Gan-ang ay mula sa sekta ng King Ging ang nag-hire sa Blood Shadow Group para patayin siya. Na naging dahilan ng pagkakakidnap sa kanila at sanayin bilang mga assassin sa loob ng 7 taon. Ipinaliwanag ni Po na ang kanilang mga ganap ay walang silbi. Pinaplano nilang mawala sila upang maisakatuparan ang kanilang plano. Naniniwala si Po na kung mabubuhay siya mabilis niyang malalaman kung sino ang responsable para sa kanilang pagdurusa, determinado siyang maghiganti kahit na ito ang huling bagay. Ipinahayag ni Lee Min ang kanyang pagtitiwala kay Po at sinabing alam niyang ganito ang mararamdaman niya. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang mabuhay siya at tinanong kung kaya niya maaring tawagin siya sa kanyang pangalan. Sagot ni Po kay Lee Min sa hiniling ni Lee Min kay Po na gamitin ang kanyang tunay na pangalan. Si Po ay nagsasabing si Lian Lee Min at nagpahayag ng pasasalamat na binanggit na siya. Nais na marinig ang kanyang tunay na pangalan. Mula sa kanya na malungkot na bumagsak ang kanyang mga kamay sa lupa at siya ay pumanaw na. Sinabi ni Po na hindi alam kung sino ang nag-orkestra nito. Ngunit determinado siyang burahin ang mga ito sa mundo, ipinangako niyang aaksyon at hinihiling sa taong yun na bantayan siya. Sa ibang eksena sinabi ng pang-apat na master ng espada kay Guang na nag-set up sila ng plano. Ang mga assassin ay hindi makakatakas mula sa Juang. Nagpapahayag ng panghihinayang na kailangan nilang itapon ang mga assassin. Pagkatapos nilang mamuhunan kaya maraming oras sa pagsasanay sa kanila, inamin ni Juang na nakita niya sila na talagang mga panlaban. Ngunit hindi niya inaasahan na itatapon sila. Kahit bago gamitin ang mga ito ay tinanong ng ika-4 na espada si Juang kung nasa panganib din ba ang kanilang kinalalagyan ngayon. Nagtataka si Juang kung dahil ba ito sa taong humiling ng assassination. Ang fourth sword ay nagsasabing hindi siya sigurado kung bakit. Ngunit nagpasya silang sirain ang anumang ebidensya. Iminumungkahi niya na maaaring mas mahusay na alisin ang kapitan at ang mga swords master upang matiyak na ang kanilang lihim ay nananatiling ligtas. Sumasang-ayon si Juang na may katuturan nito. Ngunit ipinaliwanag niya na ang paghahanap sa lugar na ito ay magiging mahirap para sa sinumang pinaniniwalaan niya. Dapat maghintay sila na maayos muna ang sitwasyon. Ang pang-4 na espada pagkatapos ay itatanong kung talagang hindi alam ni Juang kung sino ang humiling. Sumagot si Juang na maaari niyang malaman kung gusto niya. Ngunit may hangganan na hindi niya gustong pilitin, ipinakita niya ang isang tale kay Fourth Swords. Na binabanggit na sila ay binalaan na sa pamamagitan ng mensaheng ito, kaya hindi sila dapat ang unang tumawid sa linya. Ang ika-4 na espada ay napagtanto na may sinusubaybayang patakaran sa mensahe. Nang biglang may isang lalaki ang itinapon sa sahig. Ang mga warriors ay nagsipasukan sa gusali handa na para sa isang labanan.
Unang humakbang ang First Swords pasulong hawak ang kanyang espada at sinabihan ang mga mandirigma na huminto at umalis sila. Binabalaan sila na hindi sila pantay-pantay at mas mabuti para sa kanila na umatras. Ang pinuno ng warriors ay inutusan ang kanyang grupo na ganap na puksain ang mga assassin gamit ang isang malakas na utos. Tama si Sword sa kanyang payo ng pang-apat na espada, binibigyang diin ang pangangailangang umatras. Nagtanong si Juang kung saan sila pupunta para ipahayag ang ideya na maaaring wala ng ligtas na lugar na natitira. Napansin niya na ang mga mandirigma ay nagta-target sa kanya. Partikular na napagtanto ni Juang na ang sitwasyon ay tumaas ng higit pa sa kanilang mga inaasahan. Itinaas ang kanyang espada at umatake gamit ang isang mabilis at makapangyarihang strike na determinadong ipakita na ang mga umaatake sa kanila ay magdurusa sa mga kahihinatnan. Ang dalubhasang swordplay ni Juang ay mabilis na nagpapadala sa lahat ng mga kalaban sa isang stroke na pinugutan sila ng ulo. Hinihimok ni Juang ang kanyang natitirang puwersa na manatili ng kaunti pa ay matatag siyang naniniwala na kung sila ay maaaring mapanatili ang kanilang paglaban, mayroon silang pagkakataong umusbong na tagumpay. Samantala may isang-isang tao ang sumulpot at napatigil ang mga kilos ni Guang. Ang bagong dating na ito ay matatag na sinabi kay Juang na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mahanap ang gusto niya. Isang matinding palitan ang sunod-sunod ang pagpapakawala ng atake sa pagitan ni Juang at itong hindi inaasahang individual. Si Juyang ay lumalaban ngunit ang lakas sa likod ng counterattack ay nagdudulot sa kanya ng pag-ubo ng dugo mula sa kanyang bibig. Nanatigilan siya sa kapangyarihan ng kalaban. Ito si Juyang ay nagtatanong tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Ipinahayag ng tao ang kanyang sarili bilang si Zhangga, ang nakatatandang kapatid ni Cecile Ran. Kinukutya niya ang kapangahasan ni Zhang sa pagtatanong sa kanyang pangalan bilang isang assassin. Juang pagkatapos ay nagtanong kung siya ay nagtatapos sa buhay na nakakalaso na puso. Zhangga, ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang mahulog sa kanyang isipan. Gayunpaman pinatahimik ni Zhangga si Juyang na nagbabala sa kanya na huwag magsalita ng higit pa sa dapat niyang pagmuni-munihan ni Juang sa sitwasyon. Pagdating sa realisasyon na ang Emi sect ay ang maaaring ang nasa likod ng kanilang orihinal na kahilingan, sinisisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagtuklas nito. Habang si Jiang Hua na kahit mamatay siya hindi lang siya ang maapektuhan, hindi siya masyadong iniisip ni Zhangga at umatake ulit sila. Parehong naglalaban ng mabangis sa pagtama ng armas ng isa't isa. Si Jianhua ay humanga na ang isang maliit na grupo ng mga assassin ay kayang lumaban sa high-level fighting. Natutuwa siyang umatake sila ng hayagan sa araw at hindi aabutin pa sa gabi. Sa tingin ni Zhangga na delikado sana kung sinalakay sila ni Juang sa dilim. Naniniwala siya na hindi nila hahayaan si Juang at ang kanyang grupo na patuloy na umiral. Kailangan nilang talunin silang lahat. Si Zhangga ay naglulunsad ng panghuling pag-atake. Pagsasabi kay Juang na mamatay na siya. Naiintindihan ni Juang ang pag-atake ay seryoso at naniniwala siyang maaaring mamatay. Ito ang tanda ng pagtatapos ng Blood Shadow Group na si Juang ay namuno dito. Sa pamamagitan ng paggamit ng karahasan at kadiliman na inaasahan niyang magiging karibal ang 100th Union, isang grupo na kahit na ang mga nangungunang tao sa kanilang circle ay iniwasan. Napagtanto ni Juang na ang lahat ay darating sa isang dulo kaya lumaban siya laban kay Zhangga. Ipinahayag na siya ay si Guang, ang pinuno ng Blood Shadow Group, ang magtatagumpay. Pinakawalan ni Zhangga ang isang mabilis na Aipo na lumikha ng isang malaking bagyo. Si Juang ay nahuli sa bagyo at nagtaka kung sino ang nakikialam sa kanilang laban ay ibinagsak siya ng malakas na bagyo. Si Zhangga ay parang proud sa ginawa niya. Nag-aalala ang mga kaibigan ni Guang sa kanya. Habang si Juang na nakahandusay sa lupa kinakausap ang sarili na parang wala. Pagkatapos ay dumating ang master ay binati ni Zhangga. Ang master ay may hawak na isang espesyal na patpat at tinanong si Zhangga kung bakit ang tagal niyang talunin ang mahihinang assassin na ito. Sabi ni Zhangga na sorry at ipinaliwanag na lumaban sila ng higit pa sa inaakala niya kaya tumagal ng ilang oras. Si Juang na tumingin kay master na may dugo sa kanyang bibig at sinabing siya ang pinuno ng isang grupo na tinatawag na 9 Calamities. Tinanong niya si master kung paano niya ito nagagawa sa kanya. Tinanong din ni Zhangga kung bakit nagawa ito ng Emi sect na pinanggalingan ni master na kanyang grupo. The Blood Shadow Group na kanyang dinadala. Mula sa kahilingan ng master, sinabi ni Juang sa master na ang husay niya ay mas masahol pa sa pinakamalupit na halimaw. Tinanong niya kung paano niya siya pagtataksilan.
Ngunit inatake siya ni Master gamit ang kanyang tungkod at pinatay siya pagkatapos ay nagtaka si Master kung ano itong walang kwentang pinagsasabi ng taong ito. Sinabi niya sa kanyang mga tagasunod na linisin muna ang lugar. Sa ibang eksena si Sword Limb ay sinaksak sa dibdib at tumalsik ang dugo na amba siya sa sobrang sakit. Binanggit niya ang MI sect. Ipinahayag ni Lim na simula ng kontrolin ng Apes ng 9 Calamity ang kanilang grupo ay napakabilis na umunlad at lumakas ang kanilang grupo. Tinanong ni Lim ang taong sumaksak sa kanya kung ano ang kanyang pangalan. Sabi niya ang kanyang pangalan ay Yang Silran. Naalala ni Lim ang pagdinig ng mga alingaw-ngaw tungkol sa isang alagad ng The Madam 9 Calamities na parehong maganda at hindi mapantayan ang kanyang talento. Napagtanto niya na ito Silran. Sagot ni Silran na ang mga chismis na yun ay gawa-gawa lamang. Ngumiti si Lim at sinabing sa palagay niya ay hindi katumbas ng halaga ang pagiging assassin sa loob ng maraming taon. Sinabi ni Lim na hindi siya sapat na malakas upang labanan kahit isang miyembro ng MI sect, pagkatapos binawian na ng buhay si Master Lim. Bumalik si Silran kung saan ang Master at Janga. Si Janga ay nagkomento kay Silran at nagtatanong kung bakit siya nakikipag-usap sa isang hamak na assassin. Humingi ng paumanhin si Silran. Ang mga tauhan ni Master ay may dalang isang lalaki sa kanila at ipinaliwanag na ang lalaking ito ang nanguna sa mga bagong assassin sa lugar na malapit sa King Chang Mountain. Ang Master ay nagtanong sa lalaki kung ilang assassin ang dinala niya. Ang lalaki ay gusto niyang malaman kung bakit siya nagtatanong. At sabi ni Master hindi niya kailangan malaman kaya sagutin na lang niya. Ang sabi ng lalaki hindi alam na inaakusahan siya ni Master na nagsisinungaling at tinanong kung paano siya magsinungaling na sinasabi ng lalaki kahit alam niya hindi niya sasabihin sa kanya. Idinagdag niya na hindi niya inaasahan na sasabihin niya yon pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa kanila dito. Sinabi ni Master sa lalaki na tila may lakas ng loob siya kahit na isa lang siyang assassin. Hinawakan niya ang kanyang ulo at gumamit ng madilim na kapangyarihan para saktan siya. Tinanong muli ni Master ang lalaki kung ilan sila. Ang lalaking ay dumura ng dugo mula sa kanyang bibig. Namamahala upang magsalita, mayroong 20, 28, pagkatapos ay nagsusumamo. Hiniling sa Master na wakasan ang kanyang buhay. Ang Master ay naglakad pabalik kung saan nakatayo si Janga at si Silran at nagtanong kung ilan ang mga kalaban. Nagtanong ang Master kay Jang Ace kung ilan ang kayang respondehan ng kanyang team. Tugon ni Janga 24 na processing the numbers. Napagpasyahan ni Master na 4 na kalaban ang nananatili at inutusan ang kanyang mga tagasunod na alisin ang anumang natitirang pagbabanta. Ang atensyon ni Silran ay na kay Master. Binibigyang diin ang kritikal na papel na dapat gampanan ng Silran pasulong na uunawaan ba niya ang kahalagahan ng kanyang gagawin. Ang Master ay nag-inquire kay Silran, bilang tugon na may respeto ay sumagot siya ng oo, naiintindihan niya. Pagkaraan ay inihayag ang kanyang intensyon na magpadala ng isang tao sa sekta ng Kingging para ayusin ang petsa ng kasal, sa sandaling malutas ang kasalukuyang sitwasyon. Ipinapayo niya kay Silran upang ihanda ang kanyang sarili sa pag-iisip at pisikal para sa kasal. Sa kabila ng lahat si Silran ay sumang-ayon habang maliwanag sa pagkabalisa. Siniguro ng Master kay Silran na ang bawat aksyon ay nasa serbisyo ng sect na mas mapahusay. Sa ibang eksena si Po ay nagnanavigate sa kakahuyan sa pamamagitan ng paglukso mula sa isang puno patungo sa isa pa hanggang sa maabot niya ang isang sentral na lokasyon. Naging malinaw na ito ay nahuhulog isang mahigpit na pagbabantay binabantayan ang labasan. Napagpasyahan ni Po na kung ang kanilang layunin ay pilitin siyang maging kaaway ni Django. Then siya ay kusang yayakapin ang papel ng isang likas na kaaway ni Django. Isang kabataan ang lumabas ang batang lalaki mula sa isang gusali na may dalang bag. Ang mga gwardya ay nagtatanong kung siya ay manggagawa muli ng mga halamang gamot. Ang sagot ng bata ay oo. Binanggit ng mga gwardya na ginawa niya ang parehong bagay kahapon. Ipinaliwanag ng bata na sinabihan siya na mas mahusay na magtipon ng maraming herbal hanggat maaari kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Sinabi ng bantay sa bata na walang masamang mangyayari sa kanya. Ngunit mahalaga pa rin para sa batang lalaki na maging ligtas lalo na dahil ang mga bagay ay hindi maayos kamakailan lamang. Tinanong ng batang lalaki kung sino magiging sapat na ang loob na magdulot ng kaguluhan sa kanilang sekta ng Kinjing. Habang ang bata ay tumuntong sa gubat upang maghanap ng mga halamang gamot. Plano kung saan magsisimula, biglang tumalon si Po sa kanya mula sa likod na humawak sa kanyang leeg at naglabas ng isang matalim na sandata laban dito.
Ang bata ay napuno ng takot at pagkabigla hinihingi ni Po na malaman ang pagkakakilanlan ng batang lalaki. Masyadong natakot sumagot ang bata at hinigpitan ni Po ang pagkakahawak sa leeg ng bata, dahilan para mapaluha ang bata. Pagkaraan ang bata ay nagtataka kung sino si Po. At bakit may gagawa ng ganito sa King Chang Mountain? Tinanong ni Po ang bata kung siya ay alagad ng sekta ng King Jing at sinenyasan siya na hindi tumango ang bata at sinabing palayain niya ang bata ngayon. Pero gusto niyang sagutin ng bata ang kanyang mga tanong. Binabalaan ni Po ang bata na huwag gumawa ng kakaiba at hayaan siyang umalis. Ang bata ay bumagsak sa lupa. Si Po ay nagbabala sa bata na maaari niyang wakasan ang kanyang buhay ng mas mabilis. Kaya sa maisip ng batang lalaki na gawin ang anumang bagay. Lumuwag ang pagkakahawak ni Po sa leeg ng bata at napabitaw ang bata. Si Po nagsimulang tanungin muli ang bata kung ano ang kanyang pagkakakilanlan. Sinagot na Dojon na siya ay isang ikatlong henerasyong miyembro ng sekta ng King Sheng. Si Po ay nagpatuloy sa kanyang pagtatanong. Nagtatanong si Po tungkol sa isang taong nagngangalang Wu Ganang. Nagulat si Dun Jin at nagtanong siya kung ang tinutukoy ni Po ay si Kuya Wu Ganang, ang standout member ng King Chang. Po at nagtatanong pa na humihiling kay Dojon na ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin ng namumukod tanging miyembro ng King Chang. Nilinaw niya na ang nakatatandang si Kuya Wu Ganang ay isa sa mga pinaka-promising na individual na ginawa ng sekta ng King Jing. Naging mataas siyang bihasa sa marami sa mga sekta ng martial arts at umaabot sa isang advanced na antas. Idinagdag ni Dojon na narinig niya na kahit ang mga naunang pinuno ng sekta ng King Jing ay nagkaroon ng interes kay Wu Ganang at ibinabahagi sa kanya ang kanilang mga turo. Iniisip kung saan nakasalalay kay Ju ang kinabukasan ng sekta. Pakiramdam niya ito ang pinakamasamang sitwasyon pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili na ang kinalabasan na ito ay inaasahan kung kaya't sila ay naglagay ng labis na pagsisikap sa pagsasanay sa kanila sa loob ng 7 taon, paliwanag ni Dojon.